So, good day everyone. I am Princess Iris Monte and today we will discuss about the industrialization and the third world countries. As we have tackled earlier in the discussion of Miss Jimena, the third world countries or the less developed countries are having a hard time to industrialize their economy mainly because they cannot enter or the competition in the world market is in favor for the industrialized countries. So the product and services produced by the less developed countries either has already been produced by the industrialized countries or it has more advanced version somewhere. So all in all, it is really hard to compete. One of the alternatives for less developed countries is to encourage foreign investment. So, as we all know, foreign investment has many positive effects in the economic growth of the country. One of the best example of this in a country is Singapore. Tignan natin yung Singapore. So, dahil sa presence ng mga multinational corporations in Singapore, nag-create ito ng jobs for local workers in terms of manufacturing and services and nag-lead ito sa skills development ng mga Singaporeans. So most notable companies or corporations in Singapore are the Google and Microsoft na nag-provide ng jobs for IT, engineers, and developers na kung saan kilala naman talaga ang Singapore. Additionally, ang biggest corporation na pinaka-influential sa economy ng Singapore ay ang Shell na located sa coast ng Singapore wherein nakapag-provide or nakakapag-produce ito ng approximately 500,000 barrels of oil per day. So that is how much oil the Singapore can produce in a day. So, once na dalhin nila ito or ibenta nila ito sa global market or sa world market, ganun din kalaki yung revenue or yung kita na papasok sa kanilang bansa. So, yun yung provide or yung dahilan ng pagkakaroon nila ng economic development. So, makikita naman natin ito sa standards of living ng isang individual sa Singapore. So, like yung transportasyon, healthcare, and overall, or the lahat ng social benefits na kayang ibigay sa mga citizens ay nabibigay ng government ng Singapore. Here in the Philippines, ang example ng foreign investments ay ang Toyota Motor Corporations in Santa Rosa, Laguna rather, wherein nag-create ito ng jobs for locals through direct and indirect employment na kung saan nakapag-employ ito ng thousands of Filipino workers. So, however, ang downside nito ng foreign investment is that yung mga countries na nag-succeed na because of foreign investment tend to have stricter rules about sa pagpasok ng iba pang foreign investors na nag-a-attempt na pumasok sa successful na bansa na iyon. So, and once na hindi na kayang mag-live up ng mga bagong foreign investors sa rules and regulations ng successful na bansa, ang nangyayari lumilipat sila or humahanap sila ng mga less developed countries na may hindi gaanong mahigpit na regulations and rules about sa pagtatayo ng mga businesses, corporations sa bansa na iyon. So it leads to exploitations like low wages for workers and poor working condition. Okay, now let's move on to South Asian clamor for industrialization. So, most countries in South Asia believe that industrialization is the key to eradicate poverty, mainly because ng mga stories ng Western countries na about success na dinala sa kanila ng industrialization. So, isa pang cause ng clamor na ito ay ang rapid growth of populations in South Asian nations wherein they need to create jobs para sa mga tao at the same time, kailangan nilang
masustain ang pangangailangan ng dumaraming population. So they tend to produce more products and services, and that leads to industrialization as well. Now, here are the barriers to industrialization. First is rapid industrialization will not generate sufficient employment. It may even be negative if modern industry will compete with traditional labor intensive manufacturing. So, meaning, for example, dito sa Pilipinas, although yung mga big brands like Nike and Adidas ay nakakapag-produce or provide ng trabaho sa ibang Filipino, yung mga local weaving industry natin ay na-outsource ng mga big brands na ito. Well, hindi naman natin may pagkakaila na mas angat talaga yung quality when it comes to these big brands compared to our local industries. Pero dapat i-consider din natin yung price comparison nila wherein mas mahal naman talaga yung mga branded kaysa sa mga local products natin dito sa bansa. So, however, dahil dito, nawawalan ng trabaho or business yung mga small-scale craftsmen, weavers, and artisans natin, especially in the remote area because of the presence of these big brands. So, all in all, nawawalan ng trabaho yung mga fellow Filipino workers natin, and they tend to migrate sa ibang lugar or emigrate sa ibang lugar like sa ibang city in the Philippines para makapaghanap ng ibang trabaho instead of mapagpatuloy nila yung mga trabaho nila in their own places. Okay, the second one is there is inadequate logistic support such as power, transport, and communication facilities. Also, not all raw materials for industrialization are locally available. So, since hindi nga locally available yung mga raw materials, ang tendency mag-i-import pa yung bansa natin sa ibang bansa. So, imbis na yung pera sana na ibabayad sa mga raw materials na ito ay mapupunta sa kapwa natin Filipino, foreigners pa ang makikinabang. So, examples are steel, oils, and machinery. So, ganun nga yung nangyayari instead na tayo sana yung magpo-produce ng raw materials para sa industrialization natin since wala nga ito sa ating bansa or hindi siya locally available, mag-i-import pa tayo. So, of course, ang ilalabas natin ay kailangan nating mag-convert ng dollars para mabili yon, which is sobrang laki ng value compared sa ating bansa. So, nalulugi talaga yung bansa natin when it comes to this importation of these products para sa industrialization. Okay, so the next one is existing local economic, cultural, and political institutions are not favorable to development. So, um, let's take North Korea as an example. So North Korea has a closed door policy, right? So yung social, economic, and political factors nila ay hindi open para magpasok ng mga foreign institutions at foreign investors sa bansa nila. So because of that, hindi rin sila nagkakaroon ng industrial development. Kaya as you can see from videos sa internet, yung North Korea ay parang nakatira pa rin sa taong 2000s. Parang kumbaga yung itsura ng lugar nila ay na-stuck sa taong 2000 dahil sa absence ng mga modern buildings. So, kapag naka-encounter kayo ng videos sa internet about na nasa Korea or North Korea, you can see yung mga building parang medyo makaluma or medyo vintage yung style kasi nga they are not open for industrialization like siyempre pag may industrialization, maraming buildings or infrastructures yung matatayo sa isang lugar. And usually, of course, modern yung tema. But in North Korea, hindi nyo makikita yun dahil meron nga silang closed door policy.
Okay, so let's move on to early Philippine industrialization and government participation. For 20 years since 1935, the government established and operated various marketing and industrial enterprises. In the early 1950s, the government owned and managed railroads, hotels, electric power, gas, and water works. It directly produced coal, cement, steel, textiles, pulp, and paper. It also operated shipyard and engineering shops. It changed when former President Ramon Magsaysay was elected. So, So, for 20 years from 1935, pagmamayari ng Pilipinas ang mga corporations sa bansa. Government din ang nag-ooperate ng sektor ng transportasyon like railroads and roads, pati na ang water, gas, electricity at marami pang iba. So, ito, yung mga to ay government owned. So, lahat ng kita ng mga ito ay napupunta mismo sa government natin back then at pina-prioritize ang mga local industries natin. So, however, nagbago ito noong umupo ang former President Ramon Magsaysay dahil tingin niya maraming government institutions ay ineffective naman and unproductive. So, prinomote niya ang privatization ng mga ito na nag-lead para magbenta or mabenta ito sa mga business owners, private business owners because they think or he thinks that it will be more efficient if private sectors ang may hawak nito. So doon nag-start kung bakit privatize na ang mga institutions sa ating bansa. So as you can see, yung mga kalsada natin, yung like or kaya yung electricity like yung Meralco, instead na government sana natin yung may hawak, ay naging privatize ito. Isa na rin yung tubig, like yung Manilad, instead na government, naging private pa. So, sa private din pumapasok yung pera instead na sa gobyerno sana at mababalik sana sa ating mga citizens. So, as you can see, yung Padrino system, ang Padrino system ay isa sa mga toxic Filipino culture na characterized through patronage, favoritism, and nepotism. So meaning, nagkakaroon ng special treatment ang advantage ang isang tao dahil sa kanyang personal connections instead of qualifications or merit. So, kumbaga, bakar-bakar lang. So, sa tingin nyo, paano naging hadlang ang Padrino system sa pagkakaroon natin ng economic growth? So, since hindi tayo face-to-face, ay ako na lang ang sasagot ng aking tanong. So, nakakahadlang ang Padrino system or the nepotism sa pagkakaroon ng economic growth sa ating bansa dahil instead na yung mas qualified na worker ang makapasok sa isang kumpanya or sa isang trabaho, ay napapalitan ito ng isang hindi gaanong competent na worker dahil lang meron siyang connection or let's say dahil tatay niya yung may-ari or ninong niya yung may-ari. So, because of that, instead na magkaroon sana ng efficient na produkto or trabaho yung isang tao, mas mapalitan pa ito ng hindi maayos na product. So, because of that, kung patuloy na mangyayari yon from generation to generation, magiging incompetent na lang yung mga workers natin dahil nga bakar na lang yung kumukuha imbis na dahil maganda yung qualifications or merit. So, makikita rin natin 'to sa ating, political system sa Pilipinas. So, instead na yung ang maupo sana sa isang puwesto ay yung, qualified and kaya talagang gawin yung, mga alituntunin na naaangkop sa, dapat niyang gawin 'pag siya'y nakaupo na or kapag nanalo na siya sa isang posisyon, ay napupunta pa ito sa isang individual na nanalo lang dahil sikat, dahil kilala ng mga tao kahit hindi naman talaga kayang gampanan ng kanilang
role as a politician, as a public servant. So, nangyayari, nagiging corrupt pa madalas. So, that's why hindi talaga nakakatulong ito sa pagkakaroon ng economic growth sa ating bansa. Okay, so the next one is the social cost of industrialization. So, may picture dito and itatanong ko sana sa inyo kung ano ang interpretasyon nyo sa picture na ito. So, since hindi nga tayo face to face ay ako na lang din ang sasagot. So, makikita natin sa picture dito ay may industrialized na city wherein nandun yung mga malalaking buildings and all. So, meaning marami ring trabaho. But on the other side, dito sa front, kung makikita nyo, ay yung parang squatter area or ghetto or yung kung saan nakatira yung mga mahihirap or walang trabaho, yung mga informal settlers. So, that is the cause of industrialization. Umaangat nga yung group, isang parte or isang group ng mga tao. Sa kapalit nun, meron din mga bumababa. So, that is in the presence. So, yung dalawang yun, nasa loob siya ng industrialization. So, kumbaga, pros and cons. Okay, so for every countries in the world, industrialization is like a double-edged sword or sa Tagalog, espada na may dalawang talim. So dahil may two sides ito and can either be good or bad. So although industrialization provided numerous jobs to millions of people, meron din itong downside of course. So dito sa ating bansa, let's say in Manila, highly industrialized na ang Manila, 'di ba? So, maraming commercial buildings and trabaho. Dahil dito yung mga tao from rural areas ay nagpupunta sa metro para maghanap ng trabaho or makipagsapalaran since nandun nga yung mindset na kapag nag-mine nila, maraming opportunities. Pero ang nangyayari, nagkakaroon ng mass urban migration to the point na hindi na kayang i-sustain ng government ng isang lugar, let's say in Manila, yung needs nila sa area na yon like yung shelters and foods. So, dahil do'n mas dumadami yung nakatira sa mga ghetto or squatter area. So, kaya kung mapapansin natin sa mga industrialized city ay maraming ang mayaman, marami rin namang, pulubi. So, dahil nga ayon, dito. The poor are exploited. The emergence of social problems in an industrializing society was also obvious during the Industrial Revolution in England. The introduction of machines ushered in the growth of the factory system and the eventual collapse of the flannel weaving industry in the countryside. Okay, so as we all know, Industrial Revolution na nag-start sa England. So, tinatawag din itong period of invention. So, everyone are inventing something para makakope up sa industrialization. At the same time, of course, kumita. So, since hindi sila pa nga lang yung nakakapag-imbento ng iba't ibang machines, of course, bibili nito ng mga business owners. So, dahil dito, bumaba ang demand sa mga handcrafted products kaya nawalan ng trabaho ang maraming um, citizens ng England. So like yung mga local weavers sa rural areas ay napilitang lumipat sa mga cities para magtrabaho sa mga factories. So dito na rin nag-start ang exploitation ng mga kapitalista, pati ng mga bata at babae ay pinagtatrabaho para sa minahan na kapalit ng kakarampot na sweldo at poor working condition kasi required sila to work 12 to 15 hours a day. So, nakita ito ng government ng England and eventually, binago din naman nila yung ganitong pamamahala. Nag-create sila ng mga batas para protektahan yung mga workers. So, another best example ng ganitong condition ay
ang nangyari sa Sao Paulo in Brazil, which is the largest industrial city in South America. So although center siya ng economic growth at trabaho, very evident pa rin ang unequal distribution of wealth dahil nga yung mga major industrialized financial and commercial enterprises ay pagmamayari ng mga multinational corporations na ang priority ay mag-uwi ng kita sa kani-kanilang home countries instead na mag-reinvest sa mga local companies na mas makakatulong sana sa locals ng Sao Paulo or sa Brazil, sa country ng Brazil mismo. Okay, so next is the case of affluent societies. The highly developed countries are the industrialized societies. They are rich and their peoples enjoy a high standard of living. It has been said that the poor in the United States are not really considered poor in the third world standard. Okay. So, meaning, magkaiba ang standard para maklasify as mahirap sa first world at sa third world countries. So, let's say in United States, in US, considered na mahirap ang isang tao na nag-earn below 15,000 US dollar per year kasi yun yung poverty threshold nila. Now, yung poverty threshold nila na 15K US dollars, pag kinonvert natin ito into peso, is nasa 850,000 pesos per year. So, sa atin, hindi ka na matatawag na mahirap kapag kumikita ka na ng ganitong kalaki. So, baka nga mas mataas pa ito sa kita ng ibang professionals natin dito sa bansa. So, dito kasi sa atin, sa income na yun, kaya nang magkaroon ng comfortable na buhay like may bahay, motor, makakaipon na rin. Pero dapat pa rin natin consider na mas mataas din naman talaga ang cost of living sa US compared sa Pilipinas. But still, malayo pa rin yung standards nila sa pagiging mahirap dito sa ating bansa. Okay, so ang example dito ay yung low income housing in United States. So as you can see, kapag pag mahirap sa United States, ganito yung titirahan. Parang ang mga mini apartments or yung mga gantong klaseng houses. So, dito sa atin, once na nakatira yung isang tao sa ganitong klase ng lugar or sa apartment, hindi na matatawag sa atin na mahirap kasi kaya nilang i-afford yung gantong bahay eh. So kasi sa atin pag sinabing mahirap, hindi finish yung dingding sa plywood lang or kumbaga sa wale. So, talagang magkaiba yung standard or yung standard of living ng mahirap sa United States at mahirap dito sa Pilipinas. Okay, so to end our presentation, I will leave you this quotation from Peter N. Stearns. The Industrial Revolution was a time of great upheaval and innovation. It brought about both progress and challenges, shaping the world as we know it today. So that is all, everyone. I hope you learned something from our discussion.